Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Itong usapang magmamanok mga kaibigan ay talagang enjoyment lang po bilang isang magmamanok. Talagang ito sa atin mga kaibigan ay talagang ano lang po, kasiyahan lang. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-usapan ay shoutout muna tayo kay Gigi Sanchez, Bibi Chris Tigiriro sa taga Tondo, Manila, Arvin Lumayog, Marikina, Baldilos, Bal, Habrica de los Reyes, at itong kaibigan natin na si J. Anacion. J, pakatatag ka po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan na ilang bisis na natin itong ginawa ng content, pero talagang may may magtanong, talaga namang hindi natin mapaghindian mga kaibigan, lalo na pag may mga alam din tayo kahit kunting bagay lang po o maliit na bagay lang ay bilang isang magmamanok mga kaibigan ay pwede na rin gawing yun, bilang isang guide po, kung guide man. Pero mga kaibigan, itong pag-usapan natin ano ba ang mga dahilan kung bakit tumatakbo o kumakalas sa laban ng ating mga manok po. May isang dahilan dyan mga kaibigan, alam nyo po, ito po ang pinaka dyan, lalo na pag ang manok mo ay ibinitaw mo tapos inilaban mo sa kinabukasan. Hindi siyempre mga kaibigan, may mga sakit-sakit pa yun sa katawan nila, ay medyo mag-up talaga yung manok. Matamaan yun ng isang solid na punch po, ay talagang kumakalas yan mga kaibigan. Ano lang yan, depende lang kasi yan sa bloodline ng isang manok. Pag ang isang manok mga kaibigan, kahit ibinitaw mo pa yan kahapon, kahit ilang sugat pang matanggap niyan, basta ang manok ay talagang matapang, ay hindi po tumatakbo yan kasi lalo na pag hybrid ang manok. Pagpalagay na lang natin hot sila or Gilmore, kahit ibinitaw mo pa yan kahapon mga kaibigan, ay talagang wala pong dyan, walang epekto po yan. Totoo yan mga kaibigan. Pero pag medyo manok mo misisuhin lang, talagang medyo may chance mong tumatakbo mga kaibigan. Totoo yan. At saka pag medyo one day for the fight, pinaliguan yung manok mo, ay may tendency din na kumakalas yung manok mo sa laban po kasi medyo may mixture pa dyan mga kaibigan. Depende sa akin po, depende yan sa bloodline ng isang manok po. Pag medyo matapang yung isang manok ay medyo talagang hindi po talagang magpakamatay yan sa harap ng kalaban po. Totoo yan. At saka mga kaibigan, maraming mga dahilan po, katulad ng kulay ng isang manok. Medyo pag sa lugar pa yun, medyo alanganin siya sa kulay na ganyan. Huwag nyo itapat sa medyo alanganin siya sa kulay, katulad ng mga puti, yung mga balaw, kasi ang manok mga kaibigan, kahit gaano pa yung ka-hybrid, may mga manok talaga na medyo takot sila sa kulay na ganyan po. Totoo yan. Kahit anong breed pa yan mga kaibigan, totoo yan, may mga ganyan talaga. Kaya iiwas yun dyan mga kaibigan, baka magsisi tayo sa sa mga ganyan. Kasi pag ang manok mo, pag ando na ka na sa actual na laban, ipilian mo talaga siya ng medyo talagang galit na galit po. Lalo na pag mga kaibigan, yung medyo palagi niyang may spar sa ipagpalagay natin, talisay. Talagang galit na galit yan sa manok na talisay. Lalo na pag yung manok na yun ay palagi mong kinakaig sa kanya, binabangga sa kanya, ay medyo buo talaga yung galit ng isang manok. Ay hindi kumakalas yan mga kaibigan, kahit na ianong pa yan, talagang buo ang sarili po. Kaya itong mga manok na kumakalas mga kaibigan o tumatakbo sa laban, ay marami pong factor yan mga kaibigan. Kasi ang manok naman kasi paiba-iba yung lalo na pag stag mga kaibigan, ay hindi mo talaga masahan yan. Talagang may tendency na tumatakbo ng isang manok po. Pero pag inilagay mo lang talaga sa comfort zone nila, yung manok na itapat mo yun, talagang galit na galit sila sa kulay. At saka hindi mo yan pinahinga mo talaga, hindi mo binitaw bago ilaban. Kasi naman mga kaibigan, itong isa talaga malaking factor po, itong binitaw mo kahapon tapos medyo may mga sakit pa yan sa katawan, straight mo bang ibinitaw? Lalo na pag medyo bata pa tayo, palagi tayo nagbitaw ng manok, tapos may maisipan natin sa sandi ilaban. Ako, malaking diferensya yun mga kaibigan. At saka itong manok na may sakit, may sipon, ganon, mahirap yun mga kaibigan. May tendency talaga na tumatakbo yung manok natin po. Alam naman natin na hayop lang yan depende na lang yun mga kaibigan. Pero pag ang manok mo ay talagang eksakto sa pahinga, eksakto sa medication or vitamins,
at saka inalagay mo sila sa comfort zone nila, pinahinga talaga, sakto sa painom ng tubig. Pahinga ka talaga 3 days for the fight, magpaligo, tapos eksakto sa pagbigay ng mga vitamins, at saka tinitrain talaga yung manok. Kung baga mga kaibigan ba inalagay, ginawa mo yung manok na yung talagang pinaka-comfort nila, na medyo lumalabas talaga yung tunay na tapang nila at saka tunay na palo. Lahat talaga mga kaibigan ibigay mo sa isang manok po, kasi kawawa naman yung manok pag bahala na. Dati mga kaibigan, medyo bata-bata pa tayo, hindi naman ako nag-isip ng mga kondisyon talaga. Kasi mga kaibigan, ilang manok na dumaan sa atin kahit hindi kondisyon, nanalo pa rin. Hindi pinurga, may mga minsan nga, sinisipon pa yung manok, nanalo pa rin. Kaya sa lahat ng mga pamaraan po, ako po talagang hindi po ako lalo na dito sa sinasabi natin na ito ang gawin nyo. Naku, hindi po ako magsabi dyan mga kaibigan, kasi lahat ng pamamaraan po depende na lang yun sa gumagamit sa paraan na yan. Pero lahat ng paraan mga kaibigan, hindi ko masabi na yan ay pinaka-eksakto po. Kasi sa lahat ng bagay, lalo na sa pagpurga, lalo na sa pag-inject, kung ano man yung pamamaraan o estilo sa pagbigay mo, pagpurga o pag-inject man, kahit ano yan, ay mananalo pa rin. Kahit ang gamitin mo ay pagpurga ka ng gabi, yung isa purga sa araw, mananalo pa rin. Kaya hindi talaga tayo makadumina mga kaibigan na itong pamamaraan na to itong gamitin natin, kaya ito ang pinaka-eksakto. Kaya nga mga kaibigan, walang nakadumina sa sabong po. Kaya sa atin mga kaibigan, bilang isang magmamanok, iwasan natin yung magyabang mga kaibigan. Yun talaga ang pinakaano ko dyan, magyabang ka. Kasi magaling ka na sa conditioning, nako. Yan ang downfall natin mga kaibigan. Kaya kailangan talaga pag-obserba lang, wag lang anong sabihin mo dyan, kahit nanalo ka, talagang down to earth ka rin po, para maganda yung daloy ng ating mga kaibigan. Kung tayo naman ay maglaban, maganda ang hindi naman natin yung masigurado. Pero talagang maganda yung hindi tayo magyabang mga kaibigan, kasi alam mo na, tayo nag-alaga ng manok, tayo ay medyo iba talaga yung magyabang mga kaibigan, kasi parang tayo sa Bisaya pa mga kaibigan, magabaan ba? Yung parang karma mga kaibigan. Kaya yun po, yun lang ating nasabi dyan, na pag ang manok mo ay ilaban, talaga ilagay mo sila sa pinaka-comfort zone nila, i-train mo, pahinga mo ng eksakto, para walang mangyayaring ganyan po. At saka bigay mo kahit mga baratong mga mga vitamins, para mabigyan lang sila ng medyo maliksis sila o maganda yung pangatawan nila, ibigay natin po. Yun naman mga kaibigan, yung mga vitamins naman napakamura lang naman talaga sa market po. Lalo na itong ating sinasabi na Enervon B12, naku, napakamura lang po. Ribicon B22, di ko alam kung magkano yung mga kaibigan, siguro mga nasa 10 above mga kaibigan, or mga 12, ganun. Naku, pero talagang lumalaban po. May comment lang dito mga kaibigan na salamat daw kasi 6 yung laban niya, nakalima na siya po. Gamit niya ang Enervon B12 at saka Enervon saka B12 po. Pasalamat sa atin mga kaibigan. Sa atin naman parang napakasaya ko po na medyo may nanonood pala sa atin, sinubaybayan yung vlog natin, at ina-apply pa nila sa kanilang sa labanan na nasalihan nila at saka nanalo pa mga kaibigan. Sa akin naman mga kaibigan wala naman po tayong bayad dyan. Sa atin para makatulong lang tayo, para ma-enjoy din yung mga kaibigan natin na nanood sa atin. Yun lang po ang pinaka-main purpose natin dyan mga kaibigan. Ito lang ating masabi dyan. Good morning sa ating lahat po.